Si Vanessa ay isang masiyahing dalaga na kasalukuyang nasa edad 29 na taong gulang. Umiibig ng labis kay Clark, ang kanyang boyfriend na isang negosyanteng matagumpay. Magkasama sila sa loob ng mahabang panahon. Ngunit sa kabila ng kanilang malalim na pagmamahalan, hindi pa rin sila nagpapakasal. Hindi rin nila ito pinag-uusapan o binibigyan ng halaga. Ito ang isa sa mga bagay na palaging iniisip ni Vanessa. Ngunit hindi niya alam kung paano ito sisimulan. Isang araw ay nagdesisyon si Clark na maglakbay patungong France para sa isang mahalagang negosyo. Si Vanessa naman ay hindi maiwasang mag-alala para sa kanyang nobyo. Sa airport habang iniintay nila ang oras ng paglipad, nagkausap sila ng masinsinan. "Kailangan mo ba talagang umalis?" Tanong ni Vanessa na puno ng pag-aalala sa mga mata. "I'm sorry babe, pero kailangan ko talagang gawin ito para sa business," sagot ni Clark habang iniabot ang kamay niya at hinawakan ang kamay ni Vanessa. Napangiti si Vanessa kahit na may pangungulila sa kanyang dibdib. "Okay, sige. Basta't mag-iingat ka lang doon ha." Tinanguan ni Clark ang kanyang ulo at hinalikan si Vanessa. "I love you, Vanessa." "I love you too, Clark," sagot naman ni Vanessa. At sa pagyakap ng huling sandaling iyon, parang ayaw niya nang bitawan ng kanyang nobyo. Matapos ang malungkot na paglisan ni Clark, ay nagtungo na si Vanessa sa isang coffee shop kasama ang dalawa niyang kaibigan na sina Andrea at Sarah. Mga taong matagal nang kasama ni Vanessa at laging handang makinig sa kanya. "Okay lang yan, Van. Uuwi rin naman kaagad si Clark pagkatapos ng kanyang trabaho," saad ni Andrea, na palaging nagbibigay ng positibong pananaw sa mga sitwasyon. "Oo nga naman, Van. Huwag ka nang malungkot dyan. Para naman kayong hindi 4 na taon nang magkasama," dugtong pa ni Sarah, na laging nagpapatawa upang pasayin si Vanessa. Ngunit bigla na lamang naghirit si Sarah. "By the way, speaking of magkasama, wala ba kayong balak na magpakasal? Hindi ba nagpo-propose sa'yo si Clark? Ang tagal nyo nang magkasama. Magti-30 years old ka na oh." Napabuntong hininga na lamang si Vanessa at napaisip sa tanong ni Sarah. "Wala eh. Walang sign na magpo-propose siya sa akin. Ewan ko, bahala na. Masaya naman na kami kahit ganito lang kami," sagot ni Vanessa, na ikinakunot naman ang noo ng mga kaibigan niya. "Really? Hindi yan maganda. You know, I have an idea. What if sorpresahin natin si Clark? Pupuntahan mo siya at ikaw ang magpo-propose sa kanya. Uso na ngayon na ang mga babae ang nagpo-propose," wika ni Sarah habang may nakakabighaning ngiti. Tumawa naman si Andrea at Sarah habang iniiwasan ang matamang tingin ni Vanessa. Hindi alam ni Vanessa kung ano ang nararamdaman niya. Hindi niya alam kung handa na siya para sa ganitong hakbang, lalo na't hindi niya ito inaasahan. Ngunit ang ideya ay naiwan na sa kanyang isipan. Sa mga sumunod na araw, naging masalimuot ang pag-iisip ni Vanessa. Naisip niya ang mga magagandang alaala na namumutawi sa kanilang relasyon ni Clark. Iniisip niya ang mga sandaling masayang-masaya sila sa isa't isa at kung paano nila natagpuan ang kaligayahan sa simpleng paraan ng pagmamahalan. Sa kabila ng pag-aalinlangan at takot, naging determinado si Vanessa na subukan ang ideya ng pagpopropose kay Clark. Naganda siya ng mga gamit para sa kanyang biyahe patungong France. Nag-isip ng mga paraan kung paano niya ito gagawin at nagdaos ng ilang araw para sa kanyang pananampalataya sa kanilang pagmamahalan. Nang dumating ang araw ng kanyang pag-alis, may halo siyang kaba at excitement sa kanyang puso. Handa siyang gawin ang lahat para sa pagmamahal niya kay Clark. Nang makasakay na nga siya sa eroplano, naglaan siya ng oras upang mag-isip at magplano. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at determinasyon. Ngunit habang nasa kalagitnaan ng kanyang biyahe, bigla na lamang nag-iba ang panahon. Nagkaroon ng malakas na bagyo at kinakailangan ng eroplano na mag-emergency landing sa isang lugar na hindi pamilyar kay Vanessa. Ipinagtaka niya kung saan ito at nang mabuksan ang pinto ng eroplano, napagtanto niyang naroon siya sa Thailand. Nagpanik si Vanessa, ngunit alam niyang kailangan niyang maging matapang. Nagtanong siya sa isa sa mga airline staff kung ano ang mangyayari at ang sagot ay hindi sila makakabiyahe ngayon sandali
dahil sa napakalakas na alon at hangin. Hindi tayo makakabiyahe ngayon dahil malakas ang bagyo, sabi ng lalaking airline staff na may kaunting pangunawa. Si Vanessa ay napatingin kay Justin, ang lalaki na nakaupo sa kanyang tabi, na tila walang bahid ng pag-aalala sa mukha. Ako nga pala si Justin, pagpapakilala nito. Ngunit hindi ito pinansin ni Vanessa habang naglalakad papalayo. Teka miss, alam mo ba ang lugar dito sa bansang ito? Tanong ni Justin habang hinahabol si Vanessa. Napagtanto ni Vanessa na wala siyang kaalam-alam sa lugar. Hindi, wala akong kaalam-alam dito eh. Ang plano ko ay pumunta sa France. Sagot niya, na puno ng pangarap na bumalik sa kanyang misyon. Meron akong pagmamay-aring hotel dito. Baka gusto mong mag-stay doon habang hindi ka pa nakakalipad papuntang France. Saad ni Justin na ngayon ay may kasama pang ngiti. Sa unang sandali, hindi ito pinansin ni Vanessa. Ngunit sa pag-iisip niya, kailangan niyang magkaroon ng matutuluyan at wala siyang kakilala sa Thailand. Dahil sa takot at pangangailangan, ay sumang-ayon siya sa alok ni Justin. Naglakad sila patungo sa nasabing hotel kung saan binigyan si Vanessa ng maginhawang silid na kanyang matutuluyan pansamantala. Nang makapagpahinga at makaligo, agad niyang tinawagan si Clark upang ipaalam ang nangyari sa kanya. Gusto mo bang magpadala ako ng mga tauhan dyan para puntahan ka? Saad ni Clark sa telepono. Ngunit agad itong tinanggihan ni Vanessa. No need na. Hindi na kailangan, Clark. Okay na sa akin na makasama ka. Anyway, baka po kasi pwede na akong makabiyahe papunta yan. I cannot wait to see you. Matapos ng saglit nilang pag-uusap, ay nagpahinga na si Vanessa. Kinabukasan, ay nasilayan niya na naman ang makulimlim na langit at napakalakas pa ring ulan. Dahil doon ay ibinasura ni Vanessa ang kanyang plano na bumiyahe papuntang France, sapagkat hindi ligtas ang ganitong panahon para sa biyahe niya ngayong araw. Ngunit hindi nagpatinag ang kanyang loob. Naisip niyang maglakad-lakad sa paligid ng hotel para magpalipas ng oras. Nakatulog ka ba ng maayos, miss? Biglang tanong ng binata mula sa likod niya. Nagulat naman si Vanessa at agad itong lumingon. Nakita niya si Justin na tila may magandang hangarin sa kanyang likuran. Ano naman ang pakialam mo? Tanong ni Vanessa na may halong mataray na tono. Ngunit hindi nagpatinag si Justin. Naglakad ito ng malapit at ngumiti sa kanya. Gusto ko lang naman malaman ang sitwasyon at experience ng mga guests ko sa hotel na ito. Alam mo bang may libreng breakfast dito sa mga first guest? Patuloy pa niyang sabi. Nakikita ang gutom sa mga mata ni Vanessa. Napalunok na lamang si Vanessa sa kanyang narinig. Matagal na siyang gutom at ang libreng breakfast ay tila musikang naglalaro sa kanyang mga tenga. Sumunod siya kay Justin at papunta sa kainan. Habang kumakain, hindi napigilan ni Vanessa na magtanong patungkol kay Justin. Sobrang yaman mo pala dahil sa nakapagtayo ka ng negosyo dito sa Thailand. Saad ni Vanessa na may halong kakulitan. Hindi naman masyado. Tugon naman ni Justin. Actually, half-Thai ako at ang negosyong ito ay sa daddy ko pa at ipinamana ito sa akin. Ikaw, bakit mag-isa ka lang na bumabiyahe? Dagdag pa niya. Pupunta kasi ako sa France para surpresahin ang boyfriend ko doon. Magpo-propose ako sa kanya sa France. Mabilis na sagot ni Vanessa na ikinatawa naman ni Justin. Ano? Magpo-propose ka? That's hilarious. Sabay tawa ni Justin. Babae ang nagpo-propose na ngayon ha? Napakastig nun. Inirapan ito ni Vanessa pero hindi rin napigilan tumawa. Magkaiba man sila ng opinyon, sa kabila ng kahaluan ay magkasundo pa rin sila sa iba't ibang aspeto ng buhay. Nagpatuloy ang ulan ngunit hindi pa rin maganda ang panahon. Sa tulong ni Justin, nagtungo sila sa iba't ibang tourist spots sa Thailand. Namasyal sila sa mga templo, nag-enjoy sa mga pagkain, at naging masaya sa kanilang mga pagtuturing sa isa't isa. Habang magkasama, ay unti-unti niyang natututunan ang mga kaugalian at kultura ng Thailand. Thanks for making this trip unforgettable, Justin. Ani ni Vanessa na may tamang tampo sa kanyang mga mata. Hindi na umuulan at mukhang nagsisimula ng maging maayos ang panahon. Mukhang malapit nang makabiyahe papuntang France si Vanessa. I heard, pwede nang bumiyahe bukas. Sabay na lang tayo kasi pareho naman tayong papunta sa France eh. Ani ni Justin na nagdulot ng ligaya kay Vanessa. Maraming salamat.
Ngayon lang ako nakaranas ng sobrang saya at hindi nakaramdam ng napag-iwanan. Thank you for being with me and making me happy. Pabulong na wika ni Vanessa. May ngiting halos sumiklab sa buo niyang mukha. Ako rin, masaya akong nakilala kita, Vanessa. Saad ni Justin. Pahinga ka na. Mahaga pa tayo bukas na babiyahe. Good night, Van. Good night, Justin. Sagot ni Vanessa na masaya at kontentong pumasok sa kanyang silid para magpahinga. Habang si Vanessa naman ay natutulog, nagmula sa kanyang panaginip ang masasayang alaala ng kanilang mga adventure sa Thailand. Ngunit higit sa lahat, naisip niya ang mga aral na natutunan niya mula kay Justin. Ang pagiging bukas sa mga pagkakataon, ang pagtanggap ng mga bagay na hindi inaasahan, at ang pag-asa na palaging may magandang pangyayari kahit sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Inaamin niya sa kanyang sarili na nung makasama niya si Justin ay naging napakasaya niya. Isang saya na hindi pa niya nararanasan kasama ang kahit sino. Tanging kay Justin niya lamang naramdaman niyon. Kinabukasan ay natuloy na ang biyahe ni Vanessa patungong France, kasama si Justin na parehong pupunta sa parehong bansa. Sa eroplano, hindi nila maiwasang magkaroon ng mahuling sandali bago sila maghiwalay. Naisip ko, dito na tayo magpapaalam sa isa't isa, ani ni Vanessa habang nakatayo sila sa harapan ng terminal. Salamat sa pagiging mabuting kaibigan mo sa akin, Justin, ha? Salamat rin, Van, sabi ni Justin na may malungkot na ekspresyon. Nakakalungkot lang na kailangan na nating magkalayo. Masaya akong nakasama ka sa maikling panahon. Makiingat ka palagi, ha? Naisa na ni Justin na yakapin si Vanessa, ngunit biglang sumulpot si Clark, ang boyfriend ni Vanessa. Dahil dito ay napaatras si Justin at tuluyan nang lumayo. Simula noon ay hindi na nagkita pa si Vanessa at Justin. Kasama na niya si Clark sa kanilang biyahe. Ngunit sa mga sandaling magkasama sila, tila ba wala itong oras para sa kanya. Mas inuuna pa nito ang kanyang trabaho at negosyo kaysa sa kanilang relasyon. Isang araw, may biglang sumiklab na sunog sa lugar na kanilang pinuntahan. Napansin ni Vanessa na mas inuna pa ni Clark na kunin ang mga gamit kaysa sa kanya. Hindi nito iniisip ang kaligtasan ni Vanessa. At sa halip ay mas binigyan pa nito ng halaga ang mga material na bagay. Naglahad dito sa kanya ng masakit na realidad na hindi siya ang prioridad sa buhay ni Clark. Masakit man para sa kanya, ngunit napagtanto niyang hindi dapat siya magpatuloy sa isang relasyon kung hindi siya tunay na inuuna at minamahal. Sa isang masakit na pag-uusap, nagpasya si Vanessa na iwalayan si Clark. Mahirap man itong gawin, ngunit kailangan niyang gawin ito para sa kanyang sariling kaligayahan at kalayaan. Isang araw, nakaupo si Vanessa mag-isa sa dalampasigan habang tinitignan ang alon ng dagat. Bigla siyang napailing nang may nagsalita sa kanyang likuran. O teka, bakit naman mag-isa ka na naman ulit? Nasaan ang boyfriend mo? Nareject ka ba niya? Saad ng lalaki. Nilingon ni Vanessa si Justin at napangiti na lamang siya nang makita ito. Sinusundan mo ba ako? Piro niya rito. Hindi, no? Pero siguro, sabi ni Justin na may ngiti rin sa kanyang mga mata. Masaya akong nakita kang muli. Simula noon ay mas naging bukas na si Vanessa sa kanyang nararamdaman. Napagtanto niyang mas komportable siya kapag kasama niya si Justin at hindi niya kailangang magpanggap o magpakahirap para mapansin at mahalin ng isa't isa. Hindi niya alam kung paano magbabalik loob ang kanyang buhay pag-ibig. Ngunit alam niyang hindi na niya mapabayaan ang kanyang sarili at hindi niya nahahayaang mabulag sa kasinungalingan. Mahanap niya ang tunay na pag-ibig na hindi kinakahiya at hindi nagpapakatanga. At habang sila ay magkasama, naramdaman ni Vanessa ang init ng araw at ngiti ng araw na sumisiklab sa kanyang puso. Mula noon ay tuluyan nang nangligaw sa kanya si Justin at hindi nagtagal, ito naman ay kanyang sinagot. Lumipas lamang ang isang taon ay nagpropose na kaagad sa kanya si Justin. Bagay na hindi niya naranasan sa kahit sinong tao na nagmahal sa kanya. Ramdam na ramdam niya sa kanyang sarili na mahal siya ng lalaki. Hindi nga nagtagal ay tuluyan na nga silang naikasal at nagkaroon ng isang masaya at napakagandang pamilya. Sa buong kwento ni Vanessa,
nakakita tayo ng mga mahalagang aral na maaaring magbigay ng inspirasyon at gabay sa ating mga buhay. Sa mga pangunahing aral ng kwento ay ang kahalagahan ng pagtukoy ng tamang prioridad sa buhay. Ang pagmamahal ay dapat nakasama sa mga prioridad, ngunit hindi ito dapat na mawala sa ilalim ng trabaho o mga material na bagay man. Mahalaga na ang mga tao sa ating buhay ay alam kung gaano sila kahalaga at nagkakaroon sila ng oras at atensyon na nararapat.